Management Office located in Barangays Mayamot and Cubang, Antipolo City, Rizal. Nakalagay po sa letter. Ito po nakalagay. Dear Ms. Lustre, we are pleased to inform you that the privatization and management office will offer through public auction the 138 parcels of land on a per lot and on an as-is where-is basis located in Barangays Mayamot and Cubang, Antipolo City. At nakalagay po ang 138 na lote, nakalagay po ang kanilang PCT number, nakalagay ang square meter at ang location. Nakalagay din po dito ang presyo at may participation fee po na 1,500. Ang pre-bid conference po, alam niyo po kung kailan. Kung kailan po pinag-usapan ito. November 27, 2024. Ang deadline po ng submission ng mga bid, nakalagay din po dito, kailan po? December 4. Anong araw po ngayon? Ilang araw po meron tayo? Galing niyo po sa math. So meron po tayo ilang araw na lang, isang araw na lang po para magkasundo. Ngayon, bakit po tayo nagpatawag? Dahil may ilan pa daw po na hindi naniniwala. Sino po hindi naniniwala? Siyempre wala pong magtatas ng kamay. Wala pong aamin. Pero ito po ay galing po sa National Ahensya ng Gobyerno na sinasabi na ang mga lote po natin ay for auction na. Dapat po ba kayong maging masaya, malungkot? Bakit po ay malungkot? Kung ako po tatanungin nyo, at si Ma'am Weng din po tatanungin nyo, babalikin ko po yung letter ha. We are pleased to inform you. Sinabi po ng PMO. Kumbaga masaya po na binabanggit na ang mga lote po ninyo na matagal nyo ng pangarap na makamtan ay ino-offer na sa inyo para pwede nyo pong bilhin. Ang problema lang, sige po, sagad lang po tayo. Ang problema lang po, bukod po sa pera, yung proseso. May iba po na hindi pa alam ang proseso ng auction. May iba po na, syempre may mga, ito po tulad ito, may participation fee. Alam po ba na lahat ang bidding? Alam po ba na lahat kung ano po gagawin natin? Hindi po. Okay. So, ilalagay po muna sa table ito. Kahapon po, tumawag kami agad sa numero ng Algaito. Bukod po sa umakin tayo kay Mayor Julie Cares at kay nakausap po sila Ma'am Weng, dahil paalam po sa amin kung ano po gagawin. Currently po ngayon, actually, swerte po yung lima po dito, limang katao, dahil may nagpapunta po ako ng ating empleyado sa barangay para bumili po ng 5 bid form na ipapamigay ko po sana dito sa unang pupunta. Ang problema po, hanggang ngayon, nasa Makati pa sila. Hanggang ngayon po, dahil matagal po kinakausap pa rin yung head para po dito sa bidding. At ang isa pa po, para pala bilhin yung bid form, kailangan alam niyo po yung TCT number. So napilitan po kami magruleta ng limang TCT number na ibibigay po namin kay Karina para mapunta po doon sa mga pamilya na doon po sa lote para ilagay niyo po kung ano yung presyo na willing po kayong bilhin yung property po natin. Okay? Okay. Ang nakwento po sa akin kahapon, sa isang lote daw, 5, 6, 7, 8, 9, hanggang 10 o mahigit pa na pamilya ang nakaloob dito. Tama po ba? So, ibig sabihin, pipili po ako ng isang numero po dito. Example lang po. Sa number 12, PCT number 381830. Ang square meter po ay 256 square meter. Ito po ay sa Barangay Cubang. Ang presyo po nito sa 256 square meter ay 1.48 million. Malaki. Malaki po, no? Yun po yung problema natin. Wala tayo pera. Pero kung magtulong-tulong po tayo, sabihin natin sa 10 pamilya, yung 1.48 million ay magiging 148,000.
Kaya ba o hindi? Kaya! Mas kaya po natin. Kaya po natin ito ginagawa, itong araw na ito, kaya po natin, itong huling araw na natin, na nabukas. Mag-usap-usap na po kayo para malaman po natin kung ilang, Hindi pwede yun. kung magkano yung presyo na ilalagay po natin. Kasi baka ito po ang problema. Sabihin po, posible na may kalaban kayo. Kaya maglalagay po kayo, sabihin po sa auction, the higher the price wins. The higher price wins. So kung sakali na may kalaban kayo, mukhang wala naman po siguro, mukhang wala naman po siguro, ay i-check po, lagay niyo po kung magkano yung presyo na mamibili. Magkano yung presyo. Pag-usapan niyo po ng mga pamilya niyo o pamilya na naandun na magkaisa po kayo na nagkaroon ng isang representative. Okay. Okay po ba lahat doon? Sige po. Pinili niyo na po. Opo. Pinili niyo po binili. Kasi hanggang pa Sa pamangkin. Okay. Kunyari, 1.2. Sa parang. Noong pinili niyo po, may title o wala? Wala po title. Okay, sige ganito po. Naintindihan ko po yung niyo po yung concern. Kasi ito po ay dadaan pa po sa technical. Sa ganyan po. Ngayon po, wala po tayong oras mag-isip po ng ibang problema. Tingin lang po tayo sa current na problema natin. Titigil po natin, ito lang po na mabili natin mismo mula po sa national government, mula sa PLO, ito po lote natin. Yung iba po sa pag-usapan po natin sa ibang araw. Sasabihin ko po sa inyo kung paano po, kung ano yung pwede natin gawin. Kasi kapag kaganyan mo, na may mga benta, nabibigyan na nangyari dati, balikan mo natin. Kasi para po tayo, hindi totoo yung transaction natin. Kasi kung bibili mo ulit natin. Ano? So, ibang usapan mo, patawag po ulit tayo, hindi naman po ako magsawa na mag-usap-usap po tayo na malaman niyo po kung anong gagawin natin. So, sa ngayon po, mamaya, pag may mga tanong po kayo, tulad po sa ng mga technicality, kaya po andito ang ating po si PDO. At ang usurin po para gawin po ba? Okay. Para din po ang uslo. Kasi ganun, malaman niyo pa po kung ano ang pwede natin gawin. Pero ngayon pa lang po, at our level, dito po sa barangay, ang bayo ko po, ang bayo po ni Cap Peter Papel Jr., mag-usap-usap po kayo na makakarating niyo po na lote, o kapamilya niyo man o hindi, at magkaisa kayo kung paano o magkano bibili niyo. Anong kailangan niyo pong gawin? Sabihin po, lalagay niyo ang TCP number niyo, lalagay niyo po yung presyo, at isasubmit ito doon sa Makati. Okay. So ayusin po natin lahat po yun doon na. Pero ngayon parang gabi, magkausap-usap na po kayo. Para isa na lang po yung pupunta doon. Dahil sa isang lote, 250, 300 square meter, napakadaming tao na po doon. So mag-elect po kayo among doon sa isang lote na yun, kung sino yung representative ninyo na papagkatiwalaan ninyo. Okay. At i-register po natin sa barangay para may record po tayo sa atin. Kung sino po ba yung naging representative nino. Kung okay na po sa inyo. Okay po ba lahat doon? Taas po yung thumbs up na po lahat. Thumbs up. Ayan. So nagkakaintindihan po tayo. Ngayon, may 5 po kami papamigay mamaya na bid form. Papadala na po namin kay Kali na Lustre. May 1.5 po kasi nababayaran sa registration. Yun po ay pagbili ng bid form. Bukas po babayaran nyo na yun mismo. So sa 113 na lote yun, doon po sa PMO. So kung 5 po na pamilya maghati-hati, ay di 300 po isa. Kung 10 po, ikaw 150 lang. Hindi na mo masama. Kaya-kaya po natin yun. Kasi panigurado mo, eventually, matupunta po sa inyo yung lote. Sa inyo na po yun. Hindi na po tayo magkakaroon ng ganito pang problema ulit. Unless, hindi po magbayad ng tax kayo sa RPT, kausapin niyo na po si Ma'am Weng, si Mayor at si Sir Bing. Ano po? So, mapupunta na po sa inyo
ito na po yung matagal nyo inaantay. Tagal nyo na po nakatira dito. Kahit po sa Nagawa Buboy, pagkapanguto na dito. Mapupunta na po sa inyo, pag nabili, nyo yung lote. So sana po mabili natin. Sana po mapunta na sa inyo. Alalayan po kayo ng lote. Okay po. So sa level po namin, malaman po mamaya yung 138 na katao o yung sa area po natin. 138 na katao na magiging representative kada lote, bukas po bibigyan mo namin kayo ng service papunta po sa Makati para wala na po yung problema. Ayusin po natin. Maaga po tayong ikilos. Alas 6 pa lang po. Alas 5, nakaalis na po tayo dapat. Mamaya po, pag may forma po tayo na makita, papakita po namin sa inyo, bibigyan po namin kayo ng kopya, kahit sa bahay-bahay niyo na po, para maaral niyo po kung paano pinabang yung form. Para pagdating po doon sa atin po, dito sa PNO, sa Makati, alam niyo na po ang gagawin. So pag-usapan niyo po, kilala niyo naman po siguro kung saan po kayo makalotin kaloob. Tama po? O may hindi po nakakaalam, masabi na po. Kasi po, sir, pwede ba, umili po ito yung bahay. Pero, sabi po, sa kanila, ibig sabihin, kaya mo lang po, kung magkano So mag-usap-usap po kayo. Mag-usap-usap po kayo lahat. Pag-usapan niyo po kung paano po mag-iintian. Kung equal sharing po muna o depende yung sa lote na tutuloy natin. Pero, so, para po maayos, tapusin ko na po muna. Ipapakilala ko lang po, sa pinakamagaling natin ng Department Head sa City Government of Antipolo, Head ng City Planning and Development Office, Ma'am Rowena Sibaka-Palakang po natin. Thank you po, before ko po sagutin yung mga questions ko, uulitin ko lang po yung mahalagang punto po. With the indulgence po ng ating former captain, Cap Fabio, dyan na po sa Kagawad. Uulitin ko lang po yung magagandang puntos po, yung mga importanteng puntos po na tinukoy po ni Cap para sigurado po tayo. Ano po, yung po mga nagre-record, halimbawa po dun sa mga lalaki, mag-focus muna po tayo dun sa pakinggan muna po natin kung ano po yung dapat natin pag-usapan. Kasi baka kagaganyan nyo, nawawala po kayo sa alay. Ano po? Okay. Ang unang mahalagang punto na binanggit ni Cap, ano? Ayan, maganda po yun. Sabi ni Mark, magiging inyo na. Ang good news po dito, kanina narinig ko yung history. Ano po? Nag-aaral pa lang ako, may history kasi si Ate Rina Lustre, ano po? So, ang unang mahalagang punto dito, ibig sabihin, matagal na panahon na po ito. Ibig sabihin, yung 2000, yung 1999 na tinukoy, hanggang ngayon, anong meron kayo? Anong meron kayo? Sabi ko, right? Sabi ko, anong meron? Sandali lang po. Sandali lang po. Kanina tanong ko, mula noong 1999 hanggang ngayon, anong meron kayo? Ang sabi po ng ilan sa atin, rights. Sa haba din po ng panahon, kung kailan po kami tumutulong po sa ating mga kababayan po dito, ang lagi po namin sinasabi, walang rights na tama. Lahat ay wrong.
Okay? Yung binanggit ni Ma'am kanina, nabili daw niya, kaya tinatanong ni Kap, nabili mo saan? Kasi po, pag rights po yan, mismo yung nagbenta sa inyo, walang karapatan po, dahil wala siyang pinangahawakang titulo para makapagbenta po siya. Okay? So, ibig sabihin, sa una kong tanong, dali, ang sagot nyo. Babagsak kayo sa exam. Ang ibig kong sabihin, simula 1999 hanggang bago mag-November 27, yung pre-bid, meron kayong panahon. Meron kayong oras. Bago mo kami dumating, bago mo halimbawa si Mayor Jun po ay nagpunta dito at naging masigasig po para pagtulungan tayo mapa sa atin po noong 2013 up until ngayon November 27 po, ang laging binabanggit po sa atin ang butihing Mayor po natin, tayo ay may panahon. Hindi kayo sinisingil ng tax, walang nagbibigay sa inyo, walang nangihingi sa inyo ng renta, walang nagpapabayad sa inyo. Ibig sabihin, sa loob ng napakadaming panahon, 2013 pa lamang po, binabanggit na po sa inyo ng mga nagdaan po nating kapitan at ang bago po nating kapitan. Ayan, nandito yung bago dati, sina Kap Pablo, kayo po sina Kap Rico Paulo sa Mayamot, tapos po si Kap JR. Ang sinasabi po, tayo po ay mag-ipon. Kaya po, hindi po tayo dapat nabibigla ngayon. Okay po? Dapat po, igatuwa natin na sa haba ng panahon, meron pa na ilaw kung tayo po ay mapapasa atin yung ating lupa ay natitirikan. Okay po? Meron po akong ipagwento sa inyo, may isa pong asosasyon dito po sa Barangay Santa Cruz. Ang haba-haba din po ng panahon, bata pa lang daw po yung presidente nila, nandun na. Pero walang ligaw, hindi malaman sino may-ari. Ang ginawa po, tinulungan po sa pamamagitan po, ng tanggapan po ni Mayor Joe, and finally, nakausap po nila yung may-ari ng lupa. Ang sabi ng may-ari ng lupa, o sige, bigyan mo ko ng earnest money. Ibig sabihin ng earnest money, parang down payment. Kapag nagpapagbigay ka ng down payment, magkakaroon tayo ng memorandum of agreement para matulog-tulugan nila. Alam niyo po yung asosasyon, sineryoso yung pagsasabi po na sila ay mag-iipon. Inihan sila ng 5 milyon, kinabukasan, nakapag-produce sila ng 5 milyon. Bakit po ito kinukwento yun? Kasi yun po yung mga nabigyan ng panahon tulad ninyo. Ibig sabihin po, napakahaba ng panahon, tayo po ay dapat po nakapag-ipon. Dahil dumating na po yung panahon ngayon. Kaya nagtataka po kami kay Ate Nina na nabigla. Dapat di tayo nabibigla. Kasi ito na po mismo yung nilalakad po natin. In fact, kami po, di na nga Pablo, pinapunta po talaga kami ni Mayor hanggang PMO. Kasi nga po, sa Privatization Management Office, kasi po para malinawan po kung ano po ang gagawin ng mga tao. And for the longest time, sinasabi po ng PMO, hindi pa po natatapos ang proseso para po dito. May nauna po doon sa Barangay Santa Cruz. Sila po, kahit na po yung pagkilod. Ngayon po, yung lapit po yun, mula po siguro mga 5 years ago po yung lapit na yun, at 5 taon po nakakaraan, alam nyo kung bakit kami natutuwa, yung isa pang good news. Ang liit-liit po na itinaas ng presyo ng lupa. Yung dati halimbawa na 5,000 per square meter, nakita namin on the average nasa 100 to 700 plus lang po yung idinagdag doon sa presyo ng lupa. Pero habang tumatagal po, ang lupa nagmamahal. Okay po? At kapag nagmahal yan, yung hindi natin kakayanin ngayong araw na to, paano pa po natin makakaya sa susunod pong mga araw?
kung wala po tayo makakalaban. Kami po, lagi kami din sa pinakapangit ng sitwasyon. Okay po? Yung pinakapangit na sitwasyon, may ibang manalo para yung pagdadaan natin. Pero sa ngayon, huwag muna yung isipin natin. Ang isipin po natin, yung unang punto po ni Kap JR, ang sabi po niya, may pagkakataon tayo ngayon para maging atin po yung lupa. Okay? Yung pagkakataon ngayon, paano po natin makakamtan? Okay? Yung pagkakataon po, makakamtan natin kung sasali po tayo doon sa bidding o yung auction po ng lupa. Okay? Yung auction, gagawin po ng Privatization Management Office. Kanina narinig ko si Kagawad nila, gobyerno yun na. Di po ba? Para kung sa kaalaman ng lahat, ito po ay dating pag-aari ng isang pribado po. Nakita ko po sa sulat nila, Meeting Mills. Yun po yung may-ari po yung lupa dati. Nakilit ng gobyerno. Pag nalilit po ng gobyerno, yan po ay pumapasok sa libro ng gobyerno. Libro kung saan nakatala ano ang mga pag-aari ng gobyerno. Okay? Kapag na po yan ay nakatala na sa pag-aari ng gobyerno, ibig sabihin para maibahagi na po yun sa mga tao, kinakailangan po ang pamamaraan po ng disposisyon. At ang paraan po ng disposisyon na itinatala po ng batas ay auction o subasta. Yun po yung tinatakda. Hindi pwede po na basta-basta na ang gobyerno may pag-aari, ibibigay ko kay ate. Pag binigyan na si ate, mahihigit kayo, di ba? Siyempre hindi ganun. Kaya po ang ginawa, sabi ng batas, ang paraan ng disposisyon para po ang lupa ay mapasa atin ay sa pamamagitan po ng auction o subasta o bidding po ng mga lupa na gaganapin nga po sa pamamagitan po ng self-bidding. Kaya po meron binibili po na forms. Yun po yung tinutukoy po nila. So ibig sabihin, pag ginusto po natin sumali, meron po form, yun po 1.5 po kada isang lote. May 5 sinampulan, maswerte yung 5. Pero for example, silang 5 magkakapit-bahay, na sa isang lote, pwede nilang pag-hati-hatian yung 1.5 muna. Okay? Kasi may sariling presyo yun. Maglalagay lang po tayo kung magkano ang bidding natin. Halimbawa, ang presyo na nalagay po ay 1.2 million. Pag naglagay po tayo, yun ang bidding natin, 1.2 million halimbawa. Pero yun po ay flooring. Ibig sabihin ng flooring, minimum. Pwede umakyat. Kahit piso para makias ng kalaban mo, pagkakaban ng pagkasa ay piso ang labang sa iyo, siya mananalo. Okay? So, yun po yung estado po natin ngayon. Ang estado po natin ngayon, ito ay pag-aari po ng Republic of the Philippines, ang gobyerno po natin, nasyonal. Hindi po ng City Hall, hindi po ng barangay. Kaya po, ang Privatization Management Office ay na po yung administrator ng lupa ng Republic of the Philippines. Kaya po sila binigyan po ng mandato para isagawa po yung bidding natin para po bukas. Okay po? Ako natutuwa po ako ngayon habang nakikinig, diba? Kung ito po mapapasa atin. Pangalawa, paano? Ang susubasta. Pangatlo, may tanong si ate kanina. Natutuwa ko po sa tanong niya. Kasi ibig sabihin, si ate, gusto niya mabili. May ipong na ba ate? Right. Okay po. Maganda po yun. Opo. Ibig sabihin ko, kapag ganun po yung problema natin, maganda po yun. Kasi ang pinang problema ko is desisyon. So kung si ate yung problema niya yung paghahati-hati, nakapag-desisyon na siya at sasabi siya.
Ang kailangan na lang, makausap niya kung sino yung mga kasama niya dun sa lote. Ang unang tanong ni ate, paano kung pamiraso namin yung ako, mas malaki yung kayo nila? Okay po? Ito po yung matatanong natin. Kung kayo po ay may panahon, hindi lang po sana bukas, madali po natin i-survey po muna yan. Okay po? Pero, dahil wala po tayong panahon ngayon, ang una po natin dapat desisyonan, yung muna kung sasali tayo o hindi. Kung one time ang muna natin ilalabas, kung hindi po tayo, 300 na po agad tayo. Okay po? So, habang tinitin na po yung bidding natin at hindi pa po ina-announce kung sino po nanalo sa bidding, pag-usapan na natin lima. Kaya, nakilima na ako. Kasama niyo po. Oo. Ito yung lupa natin, 240 square meters. Okay? Kung gusto natin, magkaroon muna tayo ng pantay-pantay na pagkakahati-hati. Yun muna. Kung magkakasundo kayo, depende sa inyo. No, tayo lima. Hindi pa natin naman kung gaano malaki na sakot natin. Baka kung pwede, na pantay-pantay muna tayo. So kung 1 million kunyari yung presyo, o tig 200,000 muna tayo. So yun. Eh paano pagkatapos? Pag nanalo tayo, saka natin pag-usapan kung paano natin sasaulian kung sino po yung mas malaki o mas maliit na sakop. Ano kasiguraduhan ko? Yung mag-asawa na nag-iwalay kahit may marriage contract, di ba? So ano kasiguraduhan natin? Ang kasiguraduhan ninyo po, kapag meron po kayo memorandum of agreement na, pwede po namin kayong tulungan yan. Nandito na si Sir Ding. At saka si Nakap, nandito na po. So ibig sabihin po, tulungan po kayo sa paghahati-hati po. So pag tinulungan po kayo gano'n, napasurvey nyo, ibig sabihin, hindi mabibigyan ng titulo o hindi bibigyan ng clearance ng apat kapag hindi mo binayaran yung kulang mo sa amin. Di ba? Pero, yun ay depende sa pagkakasundo-sundo nyo. Pero, kung mas gusto nyo mag-away, pwede bahala po kayo. At magyayari naman po, hanggang bukas na kayo pwede mag-away. Pagkatapos ng bukas, kailangan may isang desisyon kayo. Okay? So, natatandaan niyo po yung alagang kayo kasi kanina natin yung tanong ni Ma'am. Alam ko, may isang gusto magtanong kanina eh. First, anday na po may isa lang pong nagtatanong kanina babae. Kayo Ma'am, sige po. Tapos kayo po susunod, Kuya. Magandang hapon po sa bawat isa at saka po kay Cap JR, kay Sir Lee, at saka kay former Pablo Oldan, Kapitan, at sa ating mga kagawan, at kay may Ma'am Rowena po na sa planning po. Kami po sa Sitio Tibagan ay may isang association din po kami na nakaatid po ang aming secretary sa PMO. Pero, nanggaling na rin po ako kay Sir D at sa assessor office po, humingi po kami ng tulong kung bakit narimata ang ating lugar. Since 1975, nandito na po ako, kaya naalarma din po ako. Pero maganda po ang naging balita. Kasi makakasa atin na po ang ating pinipiligang bahay. Kaya po, napagkaisahan po namin ang asosasyon namin, like po ako, 10 kami sa title ko, nag-mapping na po kami, ayon po doon sa mapping namin. 10 po ang sakupan namin, at ako po is 81 square meter, at yung iba naman po ay 20 square meter. Yun po ay sa akin, ang tumotal po ng ano po is 7,000 plus ang idadang ko sa 10% ko. Yung iba naman, may 2,000 lang. Mabuo lang po namin ang 10% na hinihingi ng PMO. Pero sa bidding po, tomorrow na po yun. Last na po bukas hanggang alas 10 ng umaga. Pero, ang sa bidding form po, 2 po yun. Siyempre, may nabibid po. Like, nabibid po ako ng 5-5.
na hindi alam ng isang tao na binibinti niya yung lupa niya. Yung lupa niya, ibinit niya ng 5'8". Siyempre, mas mataas ko si 5'8". Ngayon, siyempre natalo siya. Pero yung 1.5 na 4 ng bawat isa na hindi nila alam kung sino po yung kalaban niya, ibabalik din po yung 10% ng kalaban niya. Like 1.5, ay sabi nga ni Ma'am Rowena, is 1 million, is 100,000. Sabihin po, nagaganapin po bukas, ay may kailangan doon sa isang title, ay may dala na siyang 100,000. 100,000 po, sample lang po yun. Pero, sa 100,000, at natalo po kayo dahil nanalo si 5,800 per square meter. Si 5,800 po, hindi na ibabalik ang 100,000. Ima-minus na po siya sa 1 million. Ngayon, yung natalo po, ibabalik po si 100,000. At doon po land aid po yun. Kaya po yung wala po kami tapos yung the rest po ng 900, babayaran niyo po yun within 3 months. January, February, March. Hahatiin niyo po yun sa 3 buwan yung natirang balanse. Hindi po namin kaya yun. Kaya napunta po kami sa Plan B. Ang Plan B po, pag natapos po ang bidding, susulat po kami sa PMO. Mag-intent to buy po kami. Ang kagandahan nga po nito ay individual po ang title. Individual po. Tama po. Diba? Individual po. Yun po, napagkakasunduan po namin ni Chairman Otero at saka ng association din po sa baba namin sa Chuchulimagan. At mamaya din po, dahil may kausap na po kami ng geodetic engineer at pag-usapan na po namin sa lupa. Yun lang po ang masishare po namin about sa bidding po. Kasi mamaya mag-bidding kayo, wala kayong dalang pera kasi secret po yun. Nakasigado po, nakutuloy yung mga airport dito. Tapos wala po kayong dalang 100,000. Wala rin po kayong mangyayari. Sayang po yung yan lang po yung itatagtag na sa kita. Okay na po. Yan lang po yung association namin kay Chairman Otero at saka dun sa baba po namin sa Lamagin. Yan lang po yung napapitin na natin doon na association. Maraming salamat po. Maganda po yung na-share ni ate. Kasi po, sinunod po lahat. Kahit kami po, nagtatanong kami sa PMO, hindi po sila sabi sa amin ang procedure. Malalaman niyo lang po ang procedure kapag pumili na po kayo ng bid documents. Yun po yung binabanggit ni ate. So, ang isang maganda po natin, base po sa kanya, may tatlong buwan pa. Alam niyo po, sa ibang ahensya, 24 hours ang bayaran. So, ito may 3 buwan pa po. Pero tingin ko po kasi, kaya pinag-asin ang problema po mga asosasyon, kaya po kayo ng problema, kasi tinatrato po natin ang pangkalahatan. Sa ngayon po, huwag muna po ang pangkalahatan. Kasi hindi po tayo kayang sagutan. Ang asosasyon ngayon, ang kailangan po natin sagutan kung kaya-kanya po muna ng titulo. Okay? Unless po, may iba po kasi asosasyon na sumipin talaga. At dahil sa pag-iipon na yun, kaya-kaya niya na umugol sa iba. I'm sure, hindi po lahat ng asosasyon magkakaganon. Ano po? Sige po, may tanong po ba? Inyo na. Ano, magsiuwi. Tingnan natin kung may maiiwan pa ba nito ng diba? Kasi hindi na kayo lahat. Hindi na yung si Pena. Bigla bumagsak. Pulo ko. Dami. Ibig sabihin ni Kuya, ano daw po, kapag nagbigay ng 1.5, tapos meron ko nakapag-bid na
ng 1.7. Ano ibig sabihin? Talo. Okay po? Yun po yun. Kapag natalo po tayo, maganda po yung tanong ni Sir. Kapag natalo tayo, ano mangyayari? Dalawang bagay po, pag natalo tayo. Okay po? Wala po. Dali lang po. Dali lang po. Dali lang po. Para po alam ng lahat ano po, baka pag nangyayari sa bahay, matakot lang po kayo kasi wala kayong nanibigay ko sa sinabi. Pero po, kahit ano pong contest, may panalo, may talo. Pag panalo, masaya. Pag talo, for a while, oo. Pero may magandang bagay din po doon. Pag may natalo, ibig sabihin may nanalo, at pag may nanalo, may malinaw na kakausapin. Di ba? For the longest time, walang malinaw na kausap kasi hindi natin alam ang magiging direksyon ng PMO. Okay? Nung mabiglang-biglang na po ang direksyon ng PMO, eto na po, pwede na tayo bumili. Ngayon, pag bumili tayo, natalo tayo, chances are, may bagong may-ari. At pag may bagong may-ari, ano na naman po dalawang bagay eh, para si maalis tayo. Kung mapaalisin po tayo. Eh, paano yung negosyante din po? At mahihirapan pa siya dun sa rejectment case. Eh, di magkakaroon po ng negosasyon. Papasok na naman po si Serpin para makipagtulungan po sino po yung paraan po ng negosasyon. Pero ito na po yung pinakamagandang panahon para po ito ay makipagtulungan kasi pwedeng manalo kayo hindi na. Pag manalo kayo ay ibang nanalo, pwedeng umakyat ang presyo. At hindi na po kontrolado ng gobyerno ng presyo. Ayun po, mag-share na si ate. Good afternoon po. Yun yung gusto kong idagdag sa sinabi na nagpaliwanag kanina. Si tatay maganda yung kanyang tanong na nakipag-bidding na siya bukas. Tapos, syempre yung kalaban niya, ay hindi niya alam kung mas mataas siya 1.6 at ginawa niya 1.7. Ito yung sikreto na sinabi ng PMO sa ating mga kapatid. Ang sabi niya, si tatay may sigurado ako may kasama siya sa isang lote. So si tatay sabihin natin dalawa sila. Hindi sila magkamag-anak, hindi sa bidder. Kasi hindi matutuloy ang pagbibid pag mag-isa ka lang. Disqualified ka na. So dapat dalawa kayo na kung ilalagay mo kasi doon kung ano yung titulo na bibili natin. Ibibid natin nakalagay doon. Pag napagtukan na dalawa, bibigyan na kayo ng envelope, isusulat mo na. So ako, example, bumili ako nung nagpunta kayo, dalawa yung binili namin, binigyan kami ng CD na kakakay. Yung 1.5 na pinapanagal na, pero yung 10% ibabalik sa losing bidder, tapos yung 10% i-minus na sa total kung magkano yung tito, yung kabayaran ng lupa natin. Ngayon, yung pinoproblema ni tatay na tinanong na namin, sabi ng PMO ng mga kapatid, dalawa kayo, magdagdag ka ng piso sa inyo din mapupunta, bahal na kayo ng imperial na mag-usap na punta pa rin sa inyong dalawa. Yung titulo na binibili natin. Yun po yun. Ganito po, ganito po ang sinabi sa atin, ang auction o ang pagbili nito nakatablit na kadyaryo. So, open na po sa lahat. So, wala tayong kasiguraduhan. So, itong auction na to, para makuha natin yung sarili natin pinapilitan na lupa at may pera tayo, kailangan tayong pumunta. Yun po yung mulong. Pero, kung nagkataon naman ay, siyempre po yung bidder daw, yung mayaman, yung sabi ko natin, sige, ginagawa ng Camellia Homes, di ba? Hindi niya po bibili ng isang titulo lang. Bibili na po
kabuuan. So, tayo ay hindi niya pinili yung sa atin. Halimbawa, let's say, upang yung binili niya ay may nandun tayo sa Mayamot, upang yung gusto niyang village, nakuha pa rin po natin yun sa atin. So, sabi ng PMO, ipanalangin ninyo, manalangin kayo na todo-todo na sa last minute ng December 3, hindi pa pumasok yung mga malalaking kumpanya na ano ng mga housing, di ba, yung mga gumagawa ng pabahay. Kasi mas pipiliin nila yung kabuluan kaysa yung pichi-pichi. No, kung pichi-pichi tayo, wala tayong kakabahala. At may good news ng sabi ni PMO sa atin, halimbawa na walang last minute na kumuha yung kabuuan, hindi po kami nagpapa-conclude sa atin na nagpapaasa naman. Sinasabi na po natin yung realidad na nangyari kasi kami na po nakipag-dialogue doon. Ang sabi sa atin, December 4, walang kumuha, hindi nakuha. Tayo ay magdiwang din kasi binigyan tayo ng council, ng PRC at ng PMO ng mag-letter of intent to buy na tayo, mag-purchase tayo, sang-ayon sa titulo na ating tutuloy. So, kayo na po mag-usap kami ng nakaliwanag kanina ni Mamuel, ni Kapitan na mag-geodetic engineer na kayo, kumuha na kayo, at kung ano yung pinagtitikan, mag-plus minus na lang po kayo doon. Times 5.8 po, times 5.8 ang ratio ng tempo, kung 40 square meter times 5.8, mag-10% down na po, tapos yung network intent po kayo doon, ilalakad na po doon, kung ilang buwan nyo gusto kong bilhin, 36 months, 12 months, 60 months, ilalakad na po doon, tapos pag-aralan na po nila kung ma-approve po tayo. Yun po ay wala po tayong interest. Madali na po, 30 square meter times 5.8 lang po. Pero pupuin po natin yung 500 square meter kung 500 square meter na isang titulo. Ganun po yun ang kwentada lang po natin. Bukas pala po pa rin, nakapupunta po tayo, sunod po tayo na mag-buy tayo ng 1.5. Hindi po tayo entertainment po ha, kung wala tayong 10% down amounting sa total number of square meter na titulo po natin. Ito po ha, kung pupunta po tayo doon, dapat ay ganang so, halimbawa, isang titulo tayo, kanina po, isang titulo, kinalaman ko isang titulo, pero kumuha ko ng isa. Yun po yung para sigurado pupunta po sa atin. Dapat may kalaman po kayo. Kaya bali po natin po sa natin kasi kayo po magkakasama. Kayo na po mag-bid. Sige po. Dali lang po. Baka kapareho yung sitwasyon si ate. Okay? Ang question po ni ate, paano daw siya nasa may kalsada, kasama ko siya sa meeting? Hindi po. Kasi yun lang po ito sa itabulasyon. Pagiging problema natin ate, ano po kayo may certain? Ano po kami kayo? Ano po? Sino po yung mga nasa may kalsada daw po punta kay certain? Hindi po. Hindi po natin ha. Tingnan po tayo. Ayun po na natin mag-iit. Ayun na po tayo mag-iit. Dito tayo alam niyo po, kapag nagpapagayin kayo sa katabi niyo, yung katabi niyo may tanong din, may hihirapan po kayo maintindihan kung ano dapat yung gawin. Okay po? May iba't ibang sitwasyon po na pumapasok po ngayon. Meron sa may kalsada, meron sa may creek. Pasensya na po, maglahat ng wala po sa pinag-uusapan natin po ngayon at iba sitwasyon, andito po si Sir P para po malinawan kayo. Pero ngayon, ang pag-uusapan po natin yung mga nasa titulo po, available na subject po ng bidding
building for auction. Ngayon gusto po namin malalaman, alin po yung for auction na tama at alin po yung hindi. At saka, gusto rin po sana namin lang yung TCT number namin kasi hindi kami lahat Okay po. Inform po tayo lahat. Hindi lang po natin alam kung saan tayo nagpapaloob ng TCT number. Ngayon po, may mapa po, tayo. Okay po. Magsadya po tayo sa Cusco bukas para po mag-inform kung saan kayong lugar po. Para ma-check natin kung kasama kayo o hindi. Okay. O yan, alam ni Katawag Dina. Katawag Dina ni Ate Dina. Ay, hindi po ito naman. Ate, bagay mo ito. Ayan, ayan po. Dali lang po ah. Dali lang po. May 138 titles po kung sa buong everlasting po, iba-iba sitwasyon dyan. Okay? Baka po lahat ng nandito, hindi nang nilalang po kayong sitwasyon. Yung 138 titles, ito po yung nasa video po. Yung nasa subject po ng bidding. Okay? Meron po dyan, privately owned. Pag privately owned, kung sino may-ari, doon po makikipag-negotiate. Meron naman po na ilang city government, marilabing tatlo, pero kilala na po namin kung sino nandun. So, ibig sabihin po, importante muna kung malaman kung nasaan po kayo. Okay? Siguro, okay po. Ito po yung problema natin pag wala po tayo sa panahon. Hindi po ganun kabilis ma-check yung lugar na pinatitilikan natin. Minsan, pag tinuro nyo, iniibig sabihin nyo na tayo. So kami po, kung sa mga sigurado, kaya po natin yung arrange. Pero pag hindi po tayo sigurado, aalamin pa po yun sa baba. Pero, hindi po. May paano na ako sa over 10%. Eh, yung mausap ko wala, anong nangyayari nun? Hindi po matutuloy, yun po yung pinabagay. Eh pag hindi natuloy, good news pa rin, di ba? Yun po yung sinasabi ko. Kasi po, pwede na ito mag-intend to buy. Opo. So yun po yung sinasabi. Kapag may nag-bidding, yun na yung pagkakataon nyo. Kapag alam po walang nag-bidding, okay pa rin kasi pwede na kayo mag-intend to buy. Pero pag nag-intend to buy kayo, siguro po gusto nyo bumili. Okay po? May tanong pa po. Ito po, may lalagyan po sa salita. Sabi nga ng iba, sir, ito bukas na. Talaga napakahirap ang sitwasyon natin ngayon. Dahil kailangan natin tukuyin yung exact na title number ng sa inyong lugar. Una, kung gusto natin matiyak, kuha tayo ng geodetic. Katulad sabi ni ate, paano kaming nasa kalsada? Di ba? Hindi natin alam na totally nasa kalsada yung bahay niya. Pwede pumasok sa saleable lots. Di ba po? Ay sabi naman ni Kuya, paano naman yung kasama ko? Wala namang pambayad. Ang lahat kong binanggit niyo, may solusyon. Sabi nga po, meron pa tayong 3 buwan. Meron pa tayong second option.
Sa second option po, sabi nga natin, matutulungan po natin matiyak ang inyong pinalalagyan, yun na, talaga magsasadya po kayo sa city government. Kasi naandun po yung record. Para matiyak natin, anong titulo ito? Anong tax declaration ito? Sino ang may-ari nito? Ito ba yung under Republic of the Philippines o private property? Yun po. Yung pinapagin nyo, okay. Pero tatanungin ko, sigurado ka ba ito sa titulo mo? Ilang kayo? Di ba po? Kaya sabi ko nga, ang lagi natin gagawin natin, sige, pansamantala. 4 kayo, 3 kayo. Pero kailangan may share. Eh, bukas na yun. Di ba? Hindi na tayo makakot. Pero gano'n pa man, hindi rin tayo dapat tumigil. Ito yung gawin natin. Ito yung pagkakataon natin ngayon. Di ba? Sabi nga natin, matagal na natin kailangan, matagal na kami gusto mabilihan. Sa matagal na yun, pero ito yung naging sitwasyon natin, biglang bumaba yung ano na ang PMO para ma-option na ito. Ito yung gawin natin pagkakataon. Alamin natin kung saan tayo. Di ba po? Magsadya lang kayo sa city government, magtutulungan po namin kayo. Ilan po? Ayan, maraming salamat po. Baka po may mga tanong pa po. Sige po. Paano yung may natutulungan po kami, pero wala naman yung resibo ng nagpita sa akin. Kaya bukas. Lahat po yung issue nyo, pumunta lang kayo sa opisina para ma-validate natin ano yung pinangahawakan nyo. Di ba po? Para ibig sabihin, private man yan, city government yan, PM mo yan, lahat po yan masasagot natin. Kasi dito, hindi natin nag-check yung mga dokumento nyo eh. Para ma-justify ano yung dapat natin gawin. Okay po? Salamat po. Nanay, may tanong. Nay. Sana ako. Hindi, matanong ko sana paano tayo makapera ngayon. Meron ka ba? Tatanong daw po, makikita nyo. Tanong din na po. Sige, ano po kasi? Sige, ano sa litrato? Hello po. Paano po pumalapit sa grade 2? Okay, ulitin po namin, lahat lamang po na may pinalaman po dun sa mga ibibigin na lote, yun po na po yung pag-uusapan po natin ngayon. Yung ibang sitwasyon, tulad ng nasa kalsada, nasa creek, o kahit ano pa man po, magsadya mo na po kay service gusto po. Pero ngayon, pag-usapan po natin yung mga lupa po na ibibigin po bukas. Sige po. Ma'am, bali ang katanungan ko lang po, di ba po ba ang last bidding ay bukas na po December 4 ng 10 a.m. Ngayon po, hindi nga po namin alam kung ano po yung aming title number. Paano po yung halimbawa, pupunta po kami bukas na usgahan, naman namin yung title number, tapos hindi na po siguro kami aatan makating pa po yung 10 a.m. po sinasabi deadline. Paano po yan? Yung po yung medyo concern po namin kasi kulang na po tayo sa oras. Ibig sabihin po, dali lang po. Okay po. Ibig sabihin po, kapag kulang na po talaga tayo sa oras, wala po tayong choice, mapupunta po talaga tayo na kailangan po ipanalangin natin na wala po big bukas. Question lang po, yung lot buyer, nakapaloob doon sa
na sinasabi natin ngayon na ano. Sa. Ang tanong po ni ate, siya po, lot buyer, kaya lang po, meron siyang titulo, tama po ba? May titulo po siya, pero nag-encroach siya o lumampas siya dun sa titulo niya. Kapag lumampas po kayo sa titulo, subject po kayo dun sa ibigay. Bayan na po, siya yung naka-over lang po dun sa ibibigay. Ano po yan, may bahay na po siya ng maganda. Kahit po may bahay siya, kung subject po siya sa bidding, nasa loob po siya ng titulo, kapag nasa loob po siya ng titulo, kasama po siya. There. Magandang hapon po. Ma'am, tatanong ko lang po ganito. Ang sinasabi ko, ano po ang muna namin hakbang bukas? Pupunta po kami sa Makati. Saan mo dyan po tayo? Hindi po namin alam. Yan po ang hindi na alam. At di po Sige po. And then yun po, isa-isayin natin. Isa-isayin po natin. Medyo, aleriyo po, lumilipad po kasi tayo dun sa topic, ano po, iba-iba yung nagiging tanong. Sagutin po natin yung unang tanong para sigurado tayo na papunta tayo sa Makati bukas. Okay? Ang unang tanong, tayo po ba ay bibili? Wala pong sagot. Okay? Dali lang po. Hindi nyo po kailangan sagutin. Sagutin nyo po yung sarili nyo. Okay? Kapag nag-desisyon po tayong bumili, ang sumunod po nating tanong, nasaan ba kami? Kapag alam nyo kung saang titulo kayo nakapaloob, alamin nyo kung magkano na po, kung bidding na, yung magkano po yung presyo. Para makapaganda po tayo ng 10% na kailangan po natin daling bukas. Okay? Ayun po. Wala lang, pangatlo. Teka lang, po. Okay na po? Alam niyo po, alam niyo po, nung isang araw ng Sabado, nandun po ako sa isang asosasyon. Nagkakagulo po sila about right of way. Nagkakagulo po sila about right of way. Bandang huli, may sumigaw ng isa. Ang sabi ng isa, kaya pala tayo di nagkakaintindihan ng hihingay natin. So makinig po tayo. Kasi po, napaka-importante po nitong pinag-uusapan natin na